Hi guys, kararating ko lang galing trabaho. I'm so tired. Nakakapagod. Nakakapagod. Sobrang busy namin today. Sobra as in. Ay nako, palit muna akong damit. Sobra ang busy namin today. Alam mo yun. Saan yung pinaka-easing isuot? Para komportable. Pagod, grabe. Daming discharge. Okay. Hindi na nga ako nakakain ng tanghalian kasi nung anak ko sinundo ko sa school. Late ako. Okay. Yup. Ako, kaya muna. Baka makita niya ang aking katawan. Yes, nakapalit na ng damit. Kita niyo naman. Para maginhawa. Para maginhawa ang pakiramdam. Ay naku, nasa yung telepono, nasa baba yata. Ay, nasa phone. Dapat na ako umakyat. Dapat na ako, hindi na ako akyat dun. Tatamad ako eh. Diba? Bango. Bango-bango niya. Oh. Diba? Guys, oh. Kahit gulay lang kainin ko na to. Diba? Harap. Ay. Kain kayo guys. Kain kayo. May kalabasa naman. Mainit. Bakit may sili? Hindi ko naman ito nilagyan ng sili. Kaya pala maanghang. Yung sa bagoong. Kasi hindi ko naalala nilagyan ko ito ng sili. Kahit ganito lang gulay. Okay na to. Sobrang busy namin ngayon. Grabe. Okay lang, wala lang pasok mamaya. Thursday ngayon nagpa-day off ako sa panggabi kasi dalawa naman kami. Tapos may ampalaya na siya. May okra, may talong. Diba? Kahapon, ang halain ko Indian food. Eight hours akong nakatindip. Grabe. Umuupo-upo din pero mas malimit yung tapos yung parang joint ko masakit kanina. Kasi maghapon nakatayo.
Sarap. Sarap ng kalabasa. Maligat kasi yung kalabasa kaya masarap. Ano yung kalabasang ano talaga. Anong tawag sa inyo nung ano? Yung kalabasang maligat. Yung ganito. Kasama ang balat. Hinugasan ko na lang maigi. Grabe, panalo yung pakbit ko. Mukhang hindi na ako makakakain ng bibilhin ni kanina. Ano. Kasi busog na ako. Hirap talaga ng ganito, no? Kaya minsan pag sa dinner, hindi na minsan ako kumakain. Kasi nga, napapagod ako. So, minsan yung asawa ko na yung gumagawa ng dinner ng anak namin. Kaya minsan hindi na ako kumakain. Siya na lang. Kaya pagka yung me time, talaga lang sa weekend, pag wala akong pasok, sinasabayan ko yung kumain yung asawa ko. Buti nga hindi na kami kumakain sa labas. Kasi dati lagi kami kumakain sa labas. Hindi naman kasi healthy. Naku, mababa na kayo. Lagay tayo ng ilaw pa para kita nyo. Ito na yung reality ng buhay ko. Wala akong hugasin kasi kanina. Bago ako pumasok kaninang maga, hinugasan ko yung mga pinaglutuan ng mag-ama ng breakfast. Hinugasan ko na siya para pag ganitong hapon, wala na akong hugasan. Kaya inanuhan ko na kanina. So ngayon, wala na akong gagawin. Uupo ako at ako'y mag-e-edit. Nabilis lang naman yung e-edit ko, hindi naman masyadong ano. Diba? Tapos maluwan, maganda pa sa mata. Pag wala kang hugasin, pag galing mo ng trabaho, malinis yung kusina. Bukas walang pasok ang anak ko. Maigi naman. Wala siyang pasok. Okay. Okay, ganyan. Tapos na. Palibasa ko, konti ang hugasin. Ano? Konti ang hugasin ko, kaya tapos agad. Sarap yung pakbit. Masarap yung ampalaya na bili ko. Alam mo yung ampalaya na bili ko, hindi siya mapait. Mostly nga, minsan binababad ko sa asin yun eh. Pero this time, hindi ko namang ginawa. Basta pagkagayat, yun na yun. Mahal akong ginawang iba. Pero ano siya, sarap. Sarap siya. May ice ba? Gusto ko sana mag-ano ng madala na ako sa taas ng ice. Kaya lang, kalimutan ko magawa kanina. Di ba, de? Sa trabaho minsan kasi kumukuha ako ng ice sa ice machine, nilalagay ko doon sa ano ko. Dadala ako ng tubig sa taas para hindi na ako tatawag-tawag sa mag-ama.
Diba? Pinabili ko si Kano, sana wag kung ano-anong bilhin niya. Minsan pag pag yung nakikisuyo ako sa kanya, halimbawa sabi ko, bumili nitong ganito. Ay, kung ano-anong binibili niya, Diyos ko, nung isang, katulad nung nandito si Ineng, sabi ko, bumili ng sashimi. Kasi parang nakikrave ako ng sashimi. Naku, lahat na yata nakitang sushi sa store, kinuha. Sabi ko, ano ba yan, dami-dami mong pinagkukuha. Mura daw. Sabi ko, ay nako. Wala lang nalalamin lang ako, pasensya. Nihintay ko lang tong hot water and then nakakit na ako sa taas. Kayo guys, anong ginagawa nyo after work? Natutulog agad kayo or nagluluto? Yung mga working mom dyan, tapos uuwi sa bahay, super tired. Pagod talaga ako ngayon. Iba yung pagod ko ngayon, Diyos ko. O baka nanibago ako kasi di ba matagal akong nawala sa trabaho. Parang 4 weeks, 5 weeks ako hindi masyadong dire-diretso ang trabaho. So, iba yung pagod. Yes, yes. Dami ko pang gulay. Hindi na muna, ubusin ko muna lahat ng gulay ko na pagkain para saka na ako magluluto. Pwede rin ako mag-adobo kasi nga pwede naman akong kumain. No? Pag may cauliflower rice ako. Buti na lang si Kano, hindi siya palaasa. Kasi siguro kasi pares kami may trabaho. Hindi siya yung kailangan pag dumating siya, paghahanda ko ng pagkain, hindi. Siya pa nga minsan naghahanda ng pagkain ko pagka yung pagod na pagod ako sa ospital. Siya pa naghahanda. Pero yung hindi katulad ng ibang asawa na kailangan ipaghanda mo, alam mo yung pagdarating or gigising sa maga, magluluto ng breakfast. Lalo pag alam niyang ilang araw akong straight, ay, hindi niya na ako ginigising. Siya pa nga malimit magluto, lalo pag weekend. Dati nung hindi ako hindi ko winawatch yung carbs ko. Pag sinabi kong gusto ko ng ramen, ako nagpapakulo ng mga gulay yan, yung carrot, celery, tapos bibili ng bumibili siya ng buto-buto na beef. Pakukuluan niya yan ng kulong-kulo. Kulong-kulo yun, pakukuluan niya. Sorry. Tapos, yun ang pinaka-broth ng kanyang beef ramen. Tapos meron ding itlog. Noon ganyan. Or may magre-request ako. Sabi ko, dati gusto ko ng ganito, ganyan. Magluluto yan talaga. Kasi sa office naman siya. Kung sa baga ang pagod lang niya yung lang niya, isip niya. Kasi nga sa office, hindi naman katulad ko na physical talaga. Dito muna to. Physical talaga yung trabaho ko sa ospital. 'Di ba? So minsan siya na talaga ang gumagawa ng lunch ko or dinner pag wala akong pasok. Dito na ako sa office. Kalimutan ko yung tubig ko. My goodness. Bababa na naman ako. Ano ba yan? Okay guys. Hanggang dito na lang muna. At ako'y mag-e-edit. Gagamitin ko yung SD. Kailangan ko gamitin yung SD. Nakalagay sa Nakalagay siya sa aking DJI. Pasensya na kayo sa bright na napakalinaw sa likod. Okay, hanggang dito na lang muna to. Once again, this is Marjorie nagsasabi na thank you for watching. Don't forget po to like, subscribe, and click notification bell para update kayo sa aking mga video. Bye! Bye guys! So, ayan lang nangyari.
Hindi ko naisip na traffic pala dito dahil may ginagawa sa kalsada. So ang mga friend ko, kinantsawan ako, bumili daw ako ng Jollibee. Ito naman si Gaga, si Manager Judy, sige lang, bibilang ko sila ng Jollibee. Ang nangyari, may stuck ako sa traffic. Tignan natin how long it takes me to get the Jollibee. Kailangan kayo. O hindi ko lang kayo love, hindi ko kayo bibila ng Jollibee. So, to make easy, mag-exit ako dito. Magpa-back road ako. Akala nyo ha, kaya ko yan. Sige guys, bago pa ako mahuli ng pulis, babay na muna. Renovation ng Jollibee City sa California. Pero, yung drive-thru. Request ng foreigner namin katrabaho. Hello, Jollibee. How may I help you? Hi, can I have a bucket of chicken? How many pieces? You have 6, 10, or 12. Can I have the... Where is that one? Sorry? Hold on, dear. Where is it? Nandito naman ako. Can I have the 10 pieces? 10 pieces? 10 pieces? Yeah. Spicy original? Can I do half and half? That's that. I got you. And then, can I have a Hawaiian, the sandwich? Aloha? I Aloha mean, chicken sandwich? yeah, one. Okay, one aloha chicken sandwich. Anything else? That's it. Alright, just come to the window, huh? Thank you. Ano, ang walang hilig sa Jollibee. Lagot kayo sa akin. Bakit mo kayo? Ang akin. Pero, pabayaran naman nila ako. They will pay. Mostly ang binabayaran ako. Shout out kay Matthew. At saka kay C. And kay Peng. Para sila naglilihi. Okay. Bayad tayo. Ayan. Si under renovation talaga. Oh, the thing is too far. Abot ba, Neng? Oh, let's do abot. Yes, at nakabili na tayo. Palapit ko lalagay kasi alam mo, galaan sa buhay ko ang nalagay. Yes. Under renovation po ang Jollibee Union City, pero they're doing okay sila sa drive-thru. Ang drive-thru po nila is available. So hanggang 10 PM po sila, pero dapat sila drive-thru Monday to Thursday hanggang 10. Umabot pa. Naku, sinuswerte pa kayo, Pen. Umabot pa kayo. Muntik ng hindi. Kita nyo na naiwanan na yung amoy sa loob. Kaya kailangan talaga naiwanan na yung amoy sa loob ng sasakyan. Kaya talagang pinalalo ko na siyang ilagay sa likod. Dahil maamoy. Kama dito ang daan. Diyos ko. Wala dito na. Pwede na siguro to. Dahil maamoy siya. Diyos ko dahil. Sino naman to? Anong palagay niya sa akin? Bubulagin niya ba ako? Ang taas naman ang ano niya. My goodness, kuya. Yung ilaw mo. Ano? Shit. Ito na nga lang. Kakainis ka. Taas-taas ng ilaw niya. Diyos ko, buong face ko na ilawan niya na. So guys, nakabili na ako ng Jollibee. And babay na. Update ko kayo. Ibibidyo ko yung pagkain nila ng Jollibee. Okay, bye.
Hindi ako nakakain. Ayan ang Jollibee na pinagpawisan. How do you know if you have a Filipino coworker? If you have request siya nung ano. Potassium in the belly? Potassium. Yung naganak si diabetes Matthew has the diabetes and cardiac issues. and cardiac issue. See? Masaya na yan si Sik. Yan ang kanyang request. Napakamahal. Siyempre naman. Magkano? Sa Philippine peso? Ano $33. So it's like 3,000. Isang ganyan, di ba ang mahal? Pwede na yan. American. Yes. Naka-break ako. So, ganyan kami mahiga sa trabaho. An hour break. So, kailangan may kumot dahil malamig. I bring my own kumot. Sa ilalim yung hospital na kumot. Pero malinis naman yan. Tapos, ito naman, yung malapit sa ano ko, sa ilalim din. Yung kumot kong sarili, tsaka pa sa ibabaw itong warm blanket. Kasi sobrang lamig dito. Grabe. So, diyan kami nakatulog kasi yap, nagdidikit-dikit din namin. So, para-paraan lang ng tutulugan, di ba? Kasi dito sa ano, pag mag-Halloween, magagawa ka ng, magdi-design ka ng sarili mo. Ganyan lang siya. Di ba? Every year yan, ginagawa dito sa unit namin. Libangan ng mga nurse. Saka therapy na rin. Pag naka-break yan ang gagawin. Pag-design. I-idlip na ako ng 1 oras. Yun yung break ko na. Good night everyone. Bye!